Nagsimula ang kwento sa isang malaking kumpanya. Nagkakalat ang mga tao ng tsismis tungkol sa isang magkasintahang nagde-date. Gayunpaman, ang bidang lalaki na si Masago ay walang kinalaman doon. Kapag nasa opisina si Masago, dalawang katrabaho ang walang tigil sa pagkukwentuhan, pinag-uusapan nila ang mga magkasintahang nagde-date sa loob ng kumpanya, ngunit para kay Masago, normal na bagay lamang ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Metsuo Yui, isang striktong babae sa kumpanya, at malakas na pinagalitan si Masago dahil masyadong pangit ang kanyang sulat kamay, na naging dahilan para ma-reject ang resibo ng kumpanya. Ngunit tanging pagtayo at pagtanggap lang ng sisi ang nagawa ni Masago. Habang iniisip ng lahat na mahirap pakisamahan si Yui, hindi nila alam na siya pala ang girlfriend ni Masago, dahil ilang araw pa lang silang nagsisimulang mag-date at sinusubukan nila ang lahat para mapanatili itong lihim sa lahat sa trabaho. Pag-uwi nila sa bahay, agad na humingi ng paumanhin si Yui sa kanyang boyfriend dahil masyado siyang naging matindi sa pagsermon dito kaninang umaga. Gusto ni Masago na baguhin ni Yui ang pakikitungo sa kanya sa trabaho, ngunit mariing tumanggi si Yui. Gusto niyang magpatuloy sa pag-arte bilang striktong katrabaho upang maiwasan ang hinala. Nagtakda pa si Yui ng ilang mahigpit na panuntunan, kapag naglalakad sa hallway, dapat silang magpanggap na hindi talaga magkakilala. Sa labas ng kumpanya, dapat silang magsuot ng mask para hindi makilala. Sa puntong ito, kahit medyo mahirap, masayang tinanggap ito ni Masago dahil pinapahalagahan niya ang bagong relasyong ito at ayaw niyang mapahamak ang kanyang girlfriend. Ang tunay na dahilan kung bakit gustong panatilihing lihim ni Yui ang lahat ay dahil nag-aalala siyang baka makaapekto ang kanilang relasyon sa trabaho, at lalo na sa kumpanyang ito, mahilig magchismis ang mga tao. Gusto rin siyang protektahan ni Masago mula sa mga hindi kinakailangang chismis, kaya sinusunod niya ang lahat ng panuntunan nito nang walang reklamo. Pagkalipas ng ilang araw, dumami ang trabaho ni Masago, kaya wala na siyang oras para magpahinga. Samantala, nagtatrabaho si Yui sa planning department, kaya mas marami siyang libreng oras. Sinusubukan niyang humanap ng pagkakataong magdala ng mga dokumento sa accounting department para makita siya, ngunit nagkamali ng akala ang kanyang katrabaho at inakalang galit siya, kaya sila na lang ang gumawa nito. Sa buong linggo, kapwa sila tambak ng trabaho, kaya halos wala silang pagkakataong magkita. Isang umaga, sumakay si Masago sa elevator kasama ang kanyang boss para magpasa ng report. Nagkataon namang kailangan ding gumamit ni Yui ng elevator, kaya nagkasalubong ang dalawa. Kahit masaya siyang makita ang kanyang boyfriend, napanatili ni Yui ang malamig na mukha para walang maghinala. Pinuri ng isang babaeng katrabaho si Yui dahil sa mahusay nitong trabaho, at aksidenteng nadamay ni Yui si Masago sa usapan, na lalong nagpakaba sa kanya. Sinubukan ni Masago na magbiro ng kaunti, ngunit nang mapansin niyang namumula ang mga tainga ni Yui, agad siyang nanahimik para maiwasang mabunyag ang kanilang relasyon. Matapos ang isang abalang panahon sa trabaho, nagpa siya sina Masago at Yui na mag-date. Inimbitahan niya itong manood ng sine, at sa unang pagkakataon, hiniling nilang tawagin ang isa't isa sa pangalan sa halip na formal na tawagan gaya ng sa trabaho. Sa wakas ay nagkausap na sila ng casual sa kanilang date. Nagsuot si Masago ng naka-estilong suit, at may bagong hairstyle naman si Yui na nagpamula sa mukha ni Masago dahil masyado itong cute. Sobrang nahiya si Yui kaya hindi niya masabi ang pangalan nito, na naging dahilan para walang tigil na asarin siya ni Masago. Matapos ang kaunting landian, pumasok na sila sa sinehan, ngunit sa kasagsagan ng pelikula, natakot si Yui at kusa niyang hinawakan ang kamay ni Masago. Kinakabahan din si Masago, pero sinubukan niyang manatiling kalmado. Nang matapos ang pelikula, naghanap ang dalawa ng makakainan. Bigla silang nakasalubong ng isang upperclassman na gumabay kay Yui noong nasa universidad at kakilala rin pala si Masago mula sa kumpanya. Masaya itong nakipag-usap sa kanila at inimbitahan pa silang kumain ng sabay. Habang nag-uusap, nabanggit nito na nagplano siyang manood ng sine pero nahuli siya. Nang marinig iyon, nagpanik si Yui at sinenyasan si Masago na dapat nilang itago ang katotohanang sabay silang nanood ng sine. Kaya nagsinungaling si Masago at sinabing, mag-isa lang akong nanood ng sine. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang upperclassman at umalis. Sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Yui na tawagin si Masago sa pangalan nito, kahit na namumula pa rin ang kanyang mukha sa hiya. Patuloy siyang inasar ni Masago dahil napaka-natural niyang nasabi ang pangalan ng upperclassman pero nahihiya kapag sinasabi ang pangalan ng kanyang boyfriend. Umuwi sila at nagpalipas ng isang masayang gabi ng magkasama.
Kinaumagahan, pumasok na sila sa trabaho. Nag-alala si Masago na baka mahuli si Yui na suot ang damit kahapon, pero nakapaghanda na pala ito ng ekstrang damit sa kumpanya, kaya walang naghinala. Sa tren, hindi inaasahang nakatagpo ni Masago si Mori, isang junior mula sa accounting, na nagpapanik sa kanya dahil muntik na nilang mabunyag ang kanilang relasyon. Pero nang makita niyang ligtas na nakasakay si Yui nang hindi nakikilala, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa rin makapaniwala si Masago, nabubuhay ako sa isang lihim na romansa kasama ang babaeng matagal ko nang gusto, at ang lihim na relasyong ito ang nagpapasaya sa buhay opisina niya ng higit kailanman. Matapos mapagtagumpayan ng loob ni Yui, ang striktong katrabaho na matagal na niyang gusto, naramdaman ni Masago na ang kanyang buhay ay pumasok na sa isang bagong kabanata. Gayunpaman, nagpa siya ang dalawa na panatilihing lihim ang kanilang relasyon dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang trabaho. Sa tuwing aksidente silang nagkakasalubong sa kumpanya, umaarte silang magkalayo. Laging abala ang kanilang mga trabaho, kaya wala silang pagkakataong makapag-usap ng husto. Kung aarte silang masyadong malapit, baka maghinala ang mga katrabaho, kaya walang choice si Yui kundi gampanan ang papel ng striktong katrabaho. Madalas niyang sinusungitan si Masago sa tuwing nakikita niya ito. Sa kasalukuyan, sumasali si Yui sa isang product development contest na nagpapagod sa kanya ng husto. Nag-aalangan siya sa pagpili sa pagitan ng dalawang prototype ng cake, ang A at B, kaya iminungkahi ng isang katrabaho na dalhin ang mga ito sa accounting department para may makatikim. Sa sandaling iyon, tumutulong si Masago sa paglilinis sa accounting office nang makita niyang dumating si Yui. Inisip ni Masago sa sarili, siguradong nandito siya para makita ako. Hindi inaasahan, gusto lang pala niyang tanungin si Mori, isang katrabahong may palayaw na, the dessert destroyer, na tikman ang mga sample. Mabilis na tinikman ni Mori ang dalawang cake at nagbigay ng tapat na feedback kay Yui, kaya pinili nito ang cake na may washed butter texture. Pagkatapos ay nagbigay pa si Mori ng mas maraming suhestyon para sa pagpapahusay, na ikinagulat ni Yui. Lumalabas na si Mori pala ay isang sikat na food reviewer online, pero nakiusap si Mori na panatilihin itong lihim dahil ayaw niyang malaman ng sino man sa totoong buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, na-realize ni Yui na si Mori pala ay napakabait. Sa kabilang banda, nagulat din si Mori nang makitang napaka-friendly ni Yui, na ibang-iba sa nakakatakot na imaheng narinig niya. Inisip niya, kay Masago lang pala masungit si Yui. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa tungkol kay Masago. Inilista ni Mori ang lahat ng masasamang ugali nito, pagiging mapili, masyadong metikuloso, at mapang-asar sa bawat detalye. Nang marinig iyon, tanging pagtango lang ang nagawa ni Yui dahil nararanasan niya ang mga bagay na iyon araw-araw. Nabanggit din ni Mori na kamakailan ay madalas tumingin si Masago sa kanyang telepono at ngumingiti sa sarili, na nagpamula kay Yui dahil alam niyang sa kanya ito nagte-text. Para naman kay Mori, kahit kakaiba si Masago, mabait pa rin itong katrabaho. Nagpaalala iyon kay Yui ng kanilang mga matatamis na sandali, na muling nagpamula sa kanya. Nang gabing iyon, nagkita sila sa bahay ni Masago. Nagtanong ito nang may kuryosidad tungkol sa pagkikita nila ni Mori, ngunit tumanggi si Yui na sabihin ito dahil narinig niya kay Mori kung gaano nagsumikap si Masago. Nagpa siya si Yui na i-massage ito bilang paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Ginamit niya ang dahilan na hindi sila naging malapit kamakailan, kaya dahan-dahan niya itong minasahe para maramdaman uli ang katawan nito habang nagpapanggap na dahil lamang ito sa matagal na silang hindi nagkakahawakan. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Yui ang mga bagong pinahusay na sample ng cake para matikman ng lahat, at tinuruan din niya si Suni, ang bagong katrabaho sa kanyang departamento. Samantala, pinagalitan si Masago ng kanyang boss dahil sa kanyang report, na lalong nagpairita sa kanya. Sa sandaling iyon, dumaan si Yui at agad na inasar ng ilang katrabaho ang dalawa. Nagpanik si Masago, natatakot na baka mabunyag ang kanilang relasyon, kaya nagpanggap siyang strikto at pinuna ang cake ni Yui bilang kulang sa kalidad, na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahang sasabihin niya ang ganoong bagay. Ngunit walang nakakaalam na bahagi lang iyon ng kanilang pag-arte. Habang inaayos ang kanyang report, naalala ni Masago ang pagiging masipag ni Yui, na nagbigay sa kanya ng motibasyon na magpatuloy. Sa sandaling iyon, inimbitahan sila ni Mori na uminom kasama ang department head dahil masyado silang nagtatrabaho kamakailan. Samantala, ang planning team ni Yui ay nagdaraos din ng celebration party matapos ang contest.
Nagkataon namang magkalapit lang ang dalawang party, na pumilit sa kanilang dalawa na uminom, ngunit sinubukan pa rin nilang panatilihin ang lihim. Sa party, unti-unting nakisama si Sammy salamat sa pagiging friendly ni Yui. Patuloy ang pagpuri ng lahat kay Yui, na nagparamdam kay Masago ng sobrang pagmamalaki. Gayunpaman, napadami ang inom ni Yui, kaya kinailangan niyang magmadali sa banyo. Nang makita iyon, nag-alala si Masago at hinabol siya. Nakita niya itong halos hindi na makatayo. Tanging paghaplos lang sa likod at pagpapakalma ang nagawa ni Masago. Biglang hindi na malaya ni Yui na kumapit siya sa braso nito. Eksakto sa sandaling iyon, lumabas si Suni mula sa banyo. Aksidenteng narinig ni Suni ang usapan, at agad niyang nahulaan na lihim silang nagde-date. Kinabukasan, pinag-usapan ng dalawa kung paano haharapin ang katotohanang alam na ni Suni ang kanilang lihim. Sa sandaling ito, nag-aalala si Yui, natatakot siyang baka aksidenteng maibunyag ito ni Suni at maging sanhi ng pagkalat ng tsismis sa kumpanya. Kaya pinakalma siya ni Masago, hindi si Suni ang tipong mahilig magtsismis. Naintindihan ni Masago na natatakot si Yui na baka makaapekto ito sa trabaho nito. Dahil doon ay lalo siyang naging protective dito. Pagkatapos nyon, kusa nang nakipagkita si Masago kay Suni at ipinaliwanag ang lahat ng malinaw. Inamin ni Suni na wala siyang intensyong magpakalat ng anumang tsismis, ngunit nagtaka si Masago. Itinanong niya kung bakit hindi sila mag-public gayong hindi naman ipinagbabawal ng kumpanya ang mga relasyon. Ipinaliwanag ni Masago na gusto niyang lagyan ng hangganan ang pag-ibig at trabaho dahil napakaseryoso ni Yui sa kanyang trabaho. Ayaw niyang maging dahilan ng kanilang relasyon para husgahan ito ng iba. Nirespeto ni Sammy ang dahilan na iyon at nangako siyang itatago ang lihim. Dahil sa mga salita ni Suni, napaisip lalo si Masago tungkol sa hinaharap. Nagsimula siyang mag-imagine ng isang pamilya, kasal, at mga anak. Dahil doon ay lalo siyang naging determinadong magtrabaho ng mas mabuti para makasama si Yui sa mahabang panahon. Ngayong araw, ibinigay ng boss sa team ni Yui ang gawain na mag-design ng isang pastry sa tradisyonal na estilo. Gayunpaman, naniwala si Yui na kailangan nilang magbago tungo sa isang bagay na mas cute at mas fresh. Binigyang diin niya na kung patuloy na mananatili ang kumpanya sa lumang estilo, napakadali para sa mga kakompetensya na malampasan sila. Nakita ng lahat ang nag-aapoy na determinasyon ni Yui, pati si Boss Mi ay hindi inaasahang ibibigay nito ang sarili sa kumpanya ng ganoon katindi. Sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung paano tutugon. Biglang bumaling ang boss para tanungin si Suni, na nakaupo mismo sa tabi nila. Inisip ni Suni, dapat nating piliin ang simple at tradisyonal na paraan. Mas babagay ito. Narinig ni Yui ang opinyon ni Suni, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkailang dahil naalala niya noong minsang mahuli sila ni Suni na naglalambingan ng kanyang boyfriend. Dahil doon ay muling pinag-isipang mabuti ni Yui ang mga bagay-bagay. Samantala, napabuntong hininga ng malalim si Boss Ma. Napahawak siya sa kanyang noo, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang gabing iyon, mas uli nang umuwi si Masago kaysa sa dati dahil gusto niyang bumili ng mga premium donut para sa kanyang minamahal na asawa. Habang nagbubuhos ng ekstrang gatas sa donut, humuhuni ng tono si Yui habang nagtatrabaho, na nagparamdam kay Masago na napaka-adorable talaga ng kanyang asawa. Hindi lang si Yui ang cute, maging ang mga gamit sa bahay ay may bilog at cute na estilo, halimbawa na ang mga plushie rabbit na pinangalanan niyang Usa-chan. Kabaligtaran ito ng simpleng kwarto ni Masago. Matapos ang mga paghahanda, magkasamang kinain ng dalawa ang mga donut. Habang pinapanood si Yui na masayang pumipili ng kanyang donut, nag-alala si Masago, iniisip kung ano ang nagawa niya para madala nito ang personalidad sa trabaho hanggang sa bahay. Pumili si Yui ng isang donut at kumuha ng isang masayang kagat. Samantala, tahimik na ninanamnam ni Masago ang tanawin ng kanyang asawa na kumakain ng napaka-cute, hanggang sa puntong natutunaw ang kanyang puso. Mula sa kanyang mga unang araw sa kumpanya, gusto na ni Yui ang matatamis at madalas niyang tinitikman ang mga ito ayon sa panlasa ng mga katrabaho. Ngayon ay naghahanap na rin siya ng mga rekomendasyon sa social media, na nagpadami pa sa mga uri ng pastry na gusto niya. Si Masago naman ay hindi mahilig sa matatamis, bumibili lang siya para kay Yui dahil gusto nito. Pero salamat sa panonood kay Yui na nag-e-enjoy sa mga donut gabi-gabi, unti-unti na rin siyang nagkaroon ng kuryosidad tungkol sa iba't ibang uri ng donut. Inalok ni Masago si Yui ng donut na kinakain niya, umaasa sa isang indirect kiss, ngunit mas gusto ni Yui ang direct kiss.
Tiningnan niya ang cute na ekspresyon ng kanyang asawa, kaya nagpakita ng pagmamahalan ang dalawa sa harap ng ilang malas na single na tao riyan. Gumawa ng nahihiyang mukha si Yui at tumakbo para gumawa ng kape. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Masago ang ekspresyong iyon mula kay Yui, na lalong nagpagusto sa kanya dito at lalong nagpa-curious tungkol sa kanya. Nang gabing iyon, ikinwento ni Yui sa kanyang asawa ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Suni sa kumpanya. Sinabihan siya ni Masago na magtrabaho ng malaya ayon sa gusto niya dahil mabuting tao si Suni. Gayunpaman, ang pangungusap na, sino ang nakakaalam kung ikakasal ba kayong dalawa? Mula noong isang araw, ang pangungusap na iyon ang nagpaalala kay Yui at nagparamdam sa kanya ng kaunting sakit. Kinaumagahan, hindi makapag-concentrate si Yui dahil kailangan na naman niyang makatrabaho si Suni. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalilito, lalo na nang maalala niya ang namumulang mukha ni Masago kagabi. Nang hindi alam kung bakit, eksakto sa sandaling iyon, inabutan ng isang katrabaho si Yui ng isang sample na donut packaging. Ang imaheng iyon ay nagpaalala sa kanya sa pagkain ng mga donut noong nakaraang gabi kasama ang kanyang boyfriend. Nagpanik siya, natatakot na baka mabunyag ang lihim, kaya mabilis na sinabi ni Yui, babaeng kaibigan ang taong iyon at wala kaming ginawang hindi nararapat. Para na rin siyang umamin bago pa man tanungin, kaya natigilan ng awkward si Sami. Nangako na siyang itatago ang lihim, pero natatakot pa rin si Yui na baka ibunyag nito ang kanilang relasyon, kaya sobrang taranta niya. Matapos umalis ang ibang mga empleyado, ayon sa utos ni Boss Maida, tanging sina Yui at Suni na lamang ang natira sa kwarto. Tinapos ng dalawa ang mga dokumento ng magkasama. Balak ni Yui na palihim na itanong kung balak bang ibunyag ni Suni ang lihim o hindi, ngunit agad na sinabi ni Suni, sa tingin mo ba ay ganoon ako kawalang tiwala? Nang ma-realize na medyo sobra na ang kanyang inaasal, tinapik ni Yui ang kanyang mga pisngi para bumalik sa bisyo at ipinaliwanag na sinabi niyang ito ang unang pagkakataon niyang makipag-date ng lihim, kaya kinakabahan siya at medyo masaya. Bilang kanyang senior, pinayuhan siya ni Suni na kung patuloy na magpapakita ng mga ganoong ekspresyon si Yui, mas mabilis siyang mabubunyag. Samantala, sa accounting department, inutusan ni Shazuno si Masago na pumunta sa storage room para kumuha ng ilang dokumento. Nahanap niya ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto, pero nang papaalis na siya, nakarinig siya ng ingay sa kabilang storage room. Lumalabas na natumba pala si Yui. Dahil nasa trabaho sila, kailangan nilang magpanggap na magkalayo, pero awkward pa rin ang pakiramdam. Nang ma-realize nilang walang tao sa paligid, sinamantala nila ang pagkakataong maging malambing ng kaunti. Tinulungan ni Masago si Yui na pulutin ang mga gamit nito habang patuloy naman si Yui sa paglipat sa company mode, na nagpa-frustrate kay Masago dahil nasa loob naman sila ng bakanteng kwarto. Habang naglalagay ng mga gamit sa mataas na shelf, hinawakan ni Masago ang hagdan para kay Yui. Aksidente siyang nakakita ng delikadong anggulo mula sa ibaba. Nakaramdam siya ng ginhawa na siya ang humahawak ng hagdan at hindi ang ibang tao. Dahil sa sobrang pag-aalala, nakiusap siyang makipagpalit ng pwesto kay Yui. Tumanggi ito, ngunit ipinaliwanag ni Masago, masyadong maikli ang suot mong palda. Nagpanik si Yui, nawalan ng balanse, at diretso siyang nahulog sa mga braso ni Masago. Napaka-romantikong sandali nito, ensaktong nanamnamin na sana nila ang kanilang pag-iibigan nang biglang pumasok ang dalawa sa mga katrabaho ni Yui. Mabilis na hinila ni Masago si Yui para magtago sa likod ng malaking kortina. Kung aksidente silang tatama sa wooden board sa tabi nila, mabubunyag ang lahat. Umabot sa 350 ang tibok ng puso ni Masago dahil sa takot. Pinakalma siya ni Yui, sinabing ayos lang na yakapin siya ng mahigpit. Nang sa wakas ay umalis na ang mga katrabaho, nakahinga na rin ang dalawa ng maluwag. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Shazuno sina Masago at Mori para mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Inakala ni Masago na iimbitahan na naman sila sa inuman, ngunit naglabas ito ng isang tumpok ng mga premium baseball ticket. Dahil dati siyang nakikipag-inuman sa planning department, inimbitahan niya rin ang mga ito. Ang pinaka-nagpasaya kay Masago ay ang pagkakataong manood ng baseball kasama si Yui. Kahit gusto niyang ipakita ang kanyang excitement, kailangan niyang panatilihin ang kanyang composure dahil nasa trabaho pa rin sila. Habang nanonood ng laro, nagtanong si Yui tungkol sa numerong 312 sa scoreboard. Ipinaliwanag ni Masago na ito ang hitting average ng batter. Eksaktong matapos niyang magpaliwanag, nakapuntos ang batter na iyon.
Sobrang na-excite si Masago at aksidenteng nakipag-celebrate kay Yui, nakalimutang lumayo. Mabuti na lang at ang lahat ay masyadong nakatutok sa laro. Sa oras ng break, bumili ang dalawa ng merienda. Sabi ni Yui, kahit hindi ko masyadong naiintindihan ang baseball, masaya talaga akong panoorin ito kasama ka. Nagulat din siya dahil ito ang unang pagkakataong makita siyang ganoon ka-excite sa gitna ng maraming tao. Sinamantala ni Masago ang pagkakataon para hawakan ang kamay ng kanyang asawa, na nagpaisip kay Yui na baka lasing ito. Ang biglang halik mula sa isang magkasintahan sa big screen ay lalong nagpa-excite kay Masago, kaya niyakap niya si Yui mismo sa gitna ng daanan. Eksaktong dumaan si Shizuno, mabuti na lang at medyo wala itong kamalay-malay kaya walang napansin. Nang matapos ang laro, nang makita kung gaano kasaya si Masago na parang bata, bumulong si Yui, panoorin nating muli sa susunod. Tanging matamis na ngiti lang ang naisagot ni Masago matapos marinig iyon. Sa wakas, ang produktong ibinuhos ni Yui ang kanyang puso ay opisyal nang idinisplay sa tindahan ng kumpanya. Ngayong araw, nagpasya siyang bumisita para tingnan kung mabenta ba ito o hindi. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay may lumapit na customer, pero tumingin lang ang tao at umalis nang hindi bumibili. Dahil dito ay sobrang nadismaya si Yui. Sa kumpanya, medyo sikat si Shizuno at madalas lapitan ng mga katrabaho para sa kaunting usapan. Hindi naman niya ayaw ang pakikipag-socialize, pero minsan ay gusto niya lang mapag-isa para mag-isip. Noong araw na iyon, nagkataong huminto si Suni sa isang kafe at nakita si Shizuno na awkward na yumuyuko habang bumabati sa mga tao. Dahil puno ang kafe, inayos ng staff na paupuin si Suni sa parehong mesa kasama siya. Nang matuklasan ni Suni ang kanyang lihim na private spot at mapilitang makigamit ng mesa, naging sobrang hindi komportable si Shizuno. Ang mas malala pa, nag-order sila ng eksaktong parehong putahe sa parehong oras, na lalong nagpa-frustrate sa kanya. Sa lohika, ang dapat na may lang ay si Suni dahil kumakain siya ng almusal kasama ang kanyang senior, ngunit nanatili itong kalmado at hindi makatwirang gwapo. Samantala, sa trabaho, sinubukang maghanap ni Yui online ng mga taong bumabanggit sa kanyang produkto pero wala siyang nahanap. Ang kawalan ng feedback ay lalong nagpalungkot sa kanya. Nang makita ang kanyang pagod na ekspresyon, lumapit si Masago para itanong kung ano ang problema, ngunit hindi siya pinansin ni Yui dahil masyadong gulong-gulo ang isip nito. Balik sa umaga sa kafe, nagkataong dumating ang mga pagkain ni Shizuno at Suni sa parehong estilo. Sa hiya, sinabihan ni Shizuno si Suni na kumain lang ng komportable kahit na siya ang nakakaramdam ng awkward. Dahil sanay sa magalang na small talk, otomatikong lumabas ang kanyang mga salita. Kalmadong sumagot si Suni na lumalamig na ang pagkain nito. Pareho silang tipong mas gusto ang nakaupong mag-isa sa mga kafe, at naging isa na naman itong pagkakatulad. Sinabihan ni Suni si Shizuno na hindi nito kailangang bigyang pansin siya dahil ang pagbabahagi ng mesa ay hindi nangangahulugang kailangan nilang mag-usap. Sa huli, bawat isa sa kanila ay lumubog sa kani-kanilang sariling mundo. Ang ikinagulat ni Shizuno ay si Suni lamang ang tanging kasamahan na hindi nagparamdam sa kanya na nakakulong sa walang saysay na small talk. Bago umalis sa kafe, nagulat si Suni nang malaman na madalas magtrabaho si Shizuno bago ang oras ng opisina. Hanggang ngayon, lagi niyang iniisip na isa lang itong drinking buddy. Natigilan si Shizuno sa sandali ng kanyang pamamaalam, ngunit pagkatapos ay isang malambot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa opisina, pakiramdam ni Yui ay miserable siya dahil wala talagang social media engagement ang kanyang produkto. Samantala, ang produkto ng kanyang katrabaho ay napakabenta. Nagplano siyang humingi ng karagdagang budget para sa promosyon, pero bago pa siya makapagsalita, tinambakan na siya ng boss ng isang tumpok ng mga bagong dokumento na kailangang asikasuhin agad. Gusto ni Yui na tumutok sa pagbuo ng kanyang produkto, kaya nagtrabaho siya ng may frustration. Patuloy siyang ginugulo ng mga katrabaho at hindi na niya ito maitago, hinampas niya ang mesa at pagkatapos ay sunod-sunod na humingi ng paumanhin. Nang gabing iyon pag-uwi niya, pumasok si Yui na may mabigat na ekspresyon, na nag-alala kay Masago. Matapos ang ilang inumin, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob, sinusumpa ang kanyang boss dahil sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming trabaho at sinasabing wala siyang namumukod tanging katangian. Ipinaliwanag ni Yui na habang sinusubukan niyang mag-isip ng mga paraan para i-promote ang kanyang produkto, ang mga katrabaho niya ay puro papuri lang sa naunang produkto, dahil doon ay naramdaman niyang minaliit siya. Si Masago, na nagtatrabaho sa accounting, ay hindi gaanong alam ang tungkol sa production,
pero alam niyang karaniwan ang mga ganitong sitwasyon. Kahit sino ay malulungkot kung ang kanilang passion project ay babaliwalain. Sinabi niya na napagalitan na rin siya ng kanyang boss tungkol sa mga isyu sa budget, pero sa huli, hindi naman pala ganoon kalala ang mga bagay gaya ng iniisip niya. Ang mga tapat na salitang iyon ay nakatulong kay Yui na kumalma. Kinaumagahan, naantig si Yui nang makita niya ang dalawang batang babae sa paaralan bilang mga unang customer na bumibili ng kanyang pastry. Ang sandaling iyon ang nagpa-realize sa kanya na ang pagkabigo at kagalakan ay parehong resulta ng pagsisikap, at ang tunay na mahalaga ay ang patuloy na pag-unlad. Sa oras ng tanghalian, lumapit ang dalawang katrabaho na sina Yu-chan at Yukiya para makipag-usap. Nagkataong narinig ni Yui ang accounting team na walang tigil sa pagpuri kay Masago, na nagparamdam sa kanya ng kagalakan. Pero agad pagkatapos nyon, nagsimula nilang pag-usapan ang personal na buhay nito at sinabi pa na may girlfriend na raw si Masago, na agad na nagpakaba kay Yui. Bigla niyang na-realize na hindi lang pala mabait si Masago kundi napakagwapo rin, kaya natural lang na maging interesado ang iba sa kanya. Naintindihan din ni Yu-chan at Yukiya ang nararamdaman ni Yui, lalo na't medyo mukha siyang matamlay kumpara sa mga cute na babae sa accounting department kamakailan. Dahil doon ay nagkaroon siya ng motibasyon na alagaan ng mas mabuti ang kanyang sarili. Ang biglaang pagbabago ni Yui ay nakakuha ng atensyon ni Masago, kahit na hindi sila magkikita noong araw na iyon. Sa katunayan, bumili lang si Yui ng bagong set ng lingiri at gusto itong subukan kasama si Masago, pero tumanggi ito dahil naramdaman niyang masyado lang siyang nag-iisip ng malalim. Nang aminin ni Yui na natatakot siyang baka may harem si Masago sa paligid niya, tumawa lang ito at sinigurado sa kanya na kahit gaano pa karaming tao ang humanga sa kanya lang nakatuon ang mga mata nito. Nang marinig iyon, sobrang nainis si Yui kaya nagpa siya siyang turuan ng leksyon, ito ng gabing iyon. Nagpanik si Masago at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagligo, pero hinding-hindi siya hinayaan ni Yui na makawala. At pagkatapos ay nangyari na ang bagay na mahuhulaan ng lahat. Kinaumagahan, pumasok si Yui sa kumpanya na may pagod na mukha matapos ang isang napakakapagod na gabi. Sa pagpasok pa lang niya sa elevator, nakasalubong niya ang tatlong katrabaho na laging nagchichismis tungkol kay Masago. Sinubukan niyang umarte ng normal nang purihin nila ito, pero agad pagkatapos niyon ay sumulpot si Masago, na nagpabago agad sa kanyang pakikitungo. Nang makita ang mga babaeng iyon na lumalandi sa kanyang boyfriend habang hindi siya makapag-react, tanging ang pagpapaalala na lang sa sarili na kailangang ihiwalay ang trabaho sa pribadong buhay ang nagawa ni Yui. Kung sa bagay, ang mga bagay na nagpapa-espesyal kay Masago kapag kasama siya ay mga bagay na siya lang ang nakakaalam. Ang mas nakakagulat pa, mismong si Masago na ang nagsabi na may girlfriend na siya. Hindi gaanong nagulat si Yu-chan, pero wala siyang ideya na ang girlfriend na pinag-uusapan nila ay si Yui pala, ang katrabahong katabi lang nila araw-araw. Kamakailan, naging hindi masyadong abala ang kumpanya dahil magsisimula na ang summer vacation bukas. Ang bawat isa ay may kani-kanilang plano. Nagplano si Morizano na maglakbay sa Nagoya, hihinto sa iba't ibang train station gamit ang isang free travel pass. Sa kabilang banda, papasok pa rin si Shazuno gaya ng dati dahil kahit may mga araw siyang walang pasok, hindi rin naman niya alam kung saan pupunta. Para naman kina Yui at Masago, hindi pa rin nagkakasundo ang dalawa sa destinasyon. Gusto ni Masago na pumunta sa Hokkaido, habang ipinipilit naman ni Yui ang Okinawa. Nagtalo sila ng matagal pero hindi pa rin makapili, kaya tahimik na lang silang umuwi. Sa katunayan, hindi talaga nagtutugma ang kanilang mga personalidad. Bago naging magkasintahan, nag-aaway sila araw-araw hanggang sa tawagin silang the quarrelsome couple ng lahat. Pagka-uwi sa bahay, nagpatuloy sila sa pag-upo ng magkasama para muling pag-isipan ang kanilang mga plano. Tumawa si Masago at sinabi na kapag binalikan mo kung paanong walang gumagana, hindi pwede ito, hindi pwede iyan, sa totoo lang ay parang masaya rin. Nag-alala siya na ang pagpunta sa Okinawa ng 3 araw at 2 gabi sa panahong ito ay nangangahulugang baka abutin sila ng bagyo, pero buong lakas niyang idineklara na paboritong anak siya ng panahon, kaya walang dapat ikatakot. Sinabi niya iyon, pero sobrang nag-aalala pa rin si Yui. Kung hindi sila makakapunta sa Okinawa, sobrang madidismaya si Yui dahil mayroon na siyang buong listahan sa kanyang isip ng mga bagay na gusto niyang gawin doon. Samantala, gusto ni Masago na pumunta sa Hokkaido para uminom at mag-enjoy sa mga outdoor hot spring. Pero ayon kay Yui, ang mga hot spring ay nasa kahit saan naman, kaya hindi na kailangang pumunta pa hanggang Hokkaido.
Nang marinig iyon, nawalan na rin ng interes si Masago at sinabing kahit saan naman na may hot spring ay ayos lang. Kaya inasar siya ni Yui, sinabing ang personalidad niya ay parang sa isang matandang lalaki. Matapos ang mahabang pagtatalo, nagpa siya si Masago na sumunod sa boss ng bahay, pero ang sagot na iyon ay lalong nagpairita kay Yui. Naramdaman niya na kung papayag lang ito para lang pumayag, ibig sabihin ay wala talaga itong lugar na gustong-gusto niyang puntahan kasama siya, kahit na kanina lang ay sinabi nitong gusto nitong bumisita sa outdoor hot spring. Oo, napakadaling intindihin ng mga babae. Sa huli, kailangang sabihin ni Masago ng diretso, gusto niyang magpunta sa hot spring kasama siya. Nang marinig iyon, agad siyang pinag-practice ni Yui sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na maligo ng sabay sa bathtub sa kanilang bahay. Pero masyadong maliit ang bathtub sa bahay, kaya nagpa siya ang dalawa na mag-book ng kwarto sa isang hot spring inn sa Yamanashi para sa kanilang summer vacation. Balik sa kasalukuyan sa kumpanya, sinabi ni Masago kina Morizano at Shizuno na pupunta siya sa Yamanashi habang break, kaya nagkamali ang mga ito ng akala na bayan niya ito. Sa planning department, tapos na ni Yui ang kanyang trabaho at dapat ay naghahanda na siya ng kanyang mga dadalhin para sa biyahe bukas, pero may hindi inaasahang nangyari. Habang nag-eempake ng kanyang mga gamit si Masago, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Yui. Lumalabas na ang kargamento ng kumpanya ay hindi pa rin naipadala sa sales location, na nagdulot ng gulo sa buong planning department. Ang paggamit ng mga produkto sa warehouse ang pinakamabilis, pero komplikado ang mga papeles at hindi agad mapoproseso. Ang pagdinig sa balita ay parang isang kidlat na tumama kay Yui. Isang buwan na niyang inaabangan ang biyaheng ito, at ngayon ay nanganganib itong masira. 3 tao na lang ang natitira sa planning department, kaya iniutos ng manager na lahat ng 3 ay mag-overtime hanggang sa matapos ang lahat. 8:00 na ng gabi, pero kailangan pa rin maupo roon ni Yui para magbalat ng mga produkto na parang nasa manufacturing line. Samantala, walang tigil ang tawag ni Masago sa kanya, pero masyado siyang abala para sumagot. Matapos ang ilang oras ng nakaka-stress na trabaho, maging ang manager ay nagsimula ng panghinaan ng loob. Sa bilis na ito, baka hindi sila matapos kahit bukas. Na-realize ni Yukiya na may summer vacation plan si Yui, pero gusto pa rin niyang hilingin kay Yui na manatili at tumulong pa. Pinag-isipang mabuti ito ni Yui. Kung sasabihin niya kay Masago na may trabaho siya, tiyak na maiintindihan ito. Pero ito ang unang biyahe na sabay nilang kinasabikan, kaya ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Noong parang wala ng pag-asa, biglang dinala ni Yo-chan ang buong planning team para tumulong. Salamat sa karagdagang tao, nagawa nilang matapos ang pag-eempake bago maghating gabi. Lubos na naantig ang manager sa teamwork ng lahat. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw, sa wakas ay makakapag-relax na si Yui at makakapaghanda para sa kanyang biyahe kasama ang lalaking mahal niya. Dahil hindi sumasagot si Yui kahit panay ang text ni Masago, nag-alala ito at lumabas para hanapin siya. Nakita niya si Yui sa kalye, pagod na pagod pa rin matapos mag-overtime. Nakahinga siya ng maluwag, natutuwa na ligtas ito. Mabilis na humingi ng paumanhin si Yui dahil sa hindi pagsagot sa telepono. Sa ilalim ng mga ilaw sa kalye, nangako ang dalawa sa isa't isa na bukas ay tiyak na magiging isang napakagandang biyahe. Kinaumagahan, sa kanilang karaniwang kafe, nagtatrabaho si Shizuno nang aksidenteng makatagpo niya uli si Suni. Dahil taginit na, siksikan ang mga tao kahit saan, kaya nagpa siya si Suni na ipagpaliban ang lahat ng kanyang travel plans hanggang Taglagas para sa Kenyamanan. Hindi nila pinlanong magkita, pero para kay Shizuno, naging pamilyar na bahagi na si Suni ng kanyang morning routine. Samantala, ang mga lovebirds na sina Yui at Masago ay nag-e-enjoy sa kanilang masayang biyahe sa Yamanashi. Bayan din ito ni Masago, kaya naging kakaiba para kay Yui na pumayag itong maglakbay sa sarili nitong bayan. Pero para kay Masago, hanggat kasama niya si Yui, masaya na siya. Magkahawak kamay at naglalambingan ang dalawa nang biglang may makakita sa kanilang bata, na nagpamula kay Masago na parang kamatis. Tumawa lang si Yui, sinabing dahil magkasintahan naman sila, ang kaunting paglalambing ay hindi naman kakaiba. Eksakto sa sandaling iyon, isang babaeng reporter ang lumitaw, gustong i-interview ang isang magkasintahang magkasamang naglalakbay. Nataranta si Masago pero medyo na-excite din dahil ito ang unang pagkakataon niyang ma-interview. Nang makitang masyadong nahihiya si Yui sa harap ng kamera, iminungkahi ng reporter na kunan na lang ang dalawa habang kumakain ng mga pastry,
pero tumanggi pa rin si Yui dahil takot na takot siyang baka aksidenteng makita sila ng isang katrabaho sa TV. Matapos maglakad ng kaunti pa, dumating ang dalawa sa isang sunflower field. Ilang sandali lang ang nakalipas, nahihiya pa si Yui, pero narito na siya ngayon na nakangiti ng kasing liwanag ng mga bulaklak. Hindi nakalimot si Masago na asarin siya, sinabing magaganda ang mga sunflower, pero hindi kasing ganda niya. At sa ganoon ay nagpatuloy ang dalawa sa malambing na landian, pinahihirapan ang lahat ng mga single na manunood na nakamasid mula sa likod ng kanilang mga screen. Nang gabing iyon, nanatili sila sa isang hot spring hotel. Dahil tutuloy sila sa Nagano kinabukasan, hindi sigurado si Yui kung makakagising pa ba siya. Habang nakatitig sa maliwanag na buwan, biglang naalala ni Masago ang panahon noong mga intern pa sila nang magkasama. Lasing ang lahat noong araw na iyon, tanging sina Yui at Masago lang ang natirang nasa wisyo para linisin ang pinagdausan. Hindi niya inaasahan na balang araw ay makikipag-inuman siyang mag-isa kasama ito. Dahil sa atmosfera noong gabing iyon, na-realize niya na gusto na pala niya ito noon pa. Nawala sa kanilang mga emosyon, muling tinawag ng dalawa ang pangalan ng isa't isa hanggang umaga. Hindi pa rin kontento si Yui at balak na sanang ubusin ang lakas ni Masago, pero mabuti na lang at naghatid ng almusal ang staff ng inn na nagligtas sa kanya sa tamang oras. Sa mga sumunod na araw, bumisita ang dalawa sa isang dairy farm, nag-shopping, at sumakay sa cruise sa isang malaking lawa. Nang lumubog ang araw, gustong bumili ni Yui ng mga souvenir para sa kanyang mga katrabaho. Pumili siya ng ilang kumpol ng ubas, na aksidenteng nagparamdam ng pagkakasala kay Masago dahil nagmamay-ari din ang pamilya niya ng isang vineyard, pero hindi man lang siya dumaan para tumulong. Kahit hindi siya umuwi para tumulong, proud pa rin niyang iginiit na mas masarap talaga ang mga ubas mula sa farm ng kanyang pamilya. Habang tinatamasa ang payapang tanawin sa probinsya, biglang naramdaman ni Yui na mas nagiging mature na siya. Balang araw, gusto rin niyang bisitahin ang vineyard ni Masago. Kinaumagahan, natuto na ang may-ari ng inn at hindi na naghatid ng almusal ng masyadong maaga, kaya masayang nanatili sa kama ang dalawa hanggang alas 9 ng umaga. Kahapon, si Yui ang nangunguna, at ngayong araw ay turn naman ni Masago. Pagkagising, pumunta ang dalawa para muling mag-enjoy sa outdoor hot spring. Nagpa siya si Yui na pagkatapos ng biyaheng ito, diretso na siya sa kanyang susunod na proyekto. Nang makita kung gaano kasigasig magtrabaho si Yui, gusto ring itulak ni Masago ang sarili niya. Itinakda niya ang layunin na makuha ang Level 1 certification habang patuloy naman si Yui sa pagpuntirya sa kanyang mga layunin sa trabaho. Nangako sila sa isa't isa kung sa susunod na taon ay may mabago sa kanilang layunin, ang taong iyon ang magbabayad para sa hotel sa kanilang susunod na biyahe. Matapos ang bakasyon, nagdala si Morizano ng mga specialty pastry mula sa kanyang biyahe para ibahagi sa accounting department. Huminto pa siya sa planning department para bigyan si Yui ng isang bahagi, na nagpakaba kay Masago dahil kanina lang ay sinabi niya sa lahat na sa ibang lugar siya nagpunta. Gaya ng kinatatakutan niya, nagbigay din si Yui kay Morizano ng isang tumpok ng mga souvenir mula sa Yamanashi at nagkwento pa ng mga detalyadong kwento tungkol sa pananatili nila roon. Ang pagdinig doon ay nagpamula kay Masago dahil siya ang nagplano ng buong itinerary. Mabuti na lang at hindi tipong sismo sa sina Morizano at Shazuno, kaya inisip na lang nila na isa itong nakatutuwang pagkakataon. Natapos na ang summer vacation, ang bawat isa ay may kani-kanilang alaala, at oras na para bumalik sa trabaho. Ang susunod na proyekto ni Yui ay isang Sakura-flavored cookie, na binigyan ng mas mataas na rating ng kanyang boss kaysa sa nauna niyang produkto. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang selos sa kanyang mga katrabaho gaya ng dati dahil lumago na siya at na-realize na ang paggawa ng mga bagay ng paunti-unti ay sapat na. Sa isang meeting kasama ang sales department, kailangang makipagtulungan ni Yui at manager Maida kay Jeremy, ang pinuno ng sales. Mukhang friendly si Jeremy, pero sa sandaling suriin niya ang mga dokumento, nagbigay siya ng mga paaring tungkol sa planning team na masyadong maligoy. Sinubukan ni Maida na protektahan ang reputasyon ng kanyang departamento, pero habang nagsasalita siya, lalong sama-sama ang sitwasyon, at bawat argumento niya ay pinapuna ni Jeremy. Nang lumabas si Maida para sumagot sa isang tawag sa telepono, biglang sinabi ni Jeremy kay Yui na kulang sa tao ang kanyang sales department at inimbitahan siya na lumipat doon. Agad na tumanggi si Yui dahil naramdaman niyang hindi pa sapat ang nagagawa niya sa planning team. Nagsisimula pa lang siyang gumawa ng matatag na pag-unlad.
Pero alam pa pala ni Jeremy ang tungkol sa nabigong na unang produkto ni Yui at sinabing humanga siya rito, na nagpaalangan kay Yui. Idinagdag niya na kung gusto nitong maaprubahan agad ang mga susunod na proyekto, tanging ang sales department lang ang makakagawa niyon. Tinamaan ng kanyang mga salita ang mismong mga pag-aalinlangan ni Yui, na nagpaisip dito ng malalim. Nang gabing iyon, binisita ni na Yui at Masago ang isang bagong bukas na mall na pinamamahalaan ng sales department. Ang lugar ay isang paraiso para sa mga office worker para i-treat ang kanilang sarili matapos ang trabaho, kaya laging puno ito. Sinabi ni Yui kay Masago ang tungkol sa alok ni Jeremy. Masaya si Masago para sa kanya, pero si Yui mismo ay hindi pa handa. Ang mga salita ni Jeremy ay nagparamdam sa kanya na ang landas na pinaniniwalaan niya ay nagsisimulang yumugyog. Alam niyang ang paglipat sa isang bagong kapaligiran ay isang malaking pagkakataon, pero ang matagal na niyang layunin ay ang planning team. Ayaw niyang iwan ang kanyang mga katrabaho o talikuran ang goal-setting challenge na ginawa nila ni Masago. Nang makita si Yui na nagrarumble dahil sa stress, dahan-daang pinisil ni Masago ang pisngi nito para pakalmeyan siya. Sinabi niya sa kanya na isa itong turning point sa kanyang buhay, kaya siya lang ang makakapagdesisyon kung ano ang tunay niyang gusto, hindi dahil sa inaasahan ng ibang tao. Kinabukasan sa meeting, sobrang gulo ng isip ni Yui, kahit na 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa planning. Eksakto sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa production team tungkol sa bagong produkto. Ang kanyang junior ay pinayagang direktang makilahok, habang ang naunang plano ni Yui ay kailangan pa rin ng mga rebisyon. Na-realize niya na ang landas na pinili niya ay may kasamang maraming paghihirap, samantalang kung lilipat siya sa sales, maiiwasan niya ang karamihan sa mahihirap na bahagi. Kinaumagahan, sa pagpasok pa lang ni Yui sa opisina, nakatanggap siya ng email mula kay Jeremy na puno ng napakagagamit na mga dokumento. Pero agad pagkatapos nyon, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita, ang kanyang bagong produkto ay iniutos na ihinto ng production dahil masyado siyang na-distract sa issue ng paglipat ng trabaho. Maraming mahahalagang pagkakamali ang nagawa ni Yui, na naging dahilan para pag-alitan siya ng matindi ni Maida. Ang kanyang mga katrabaho, kabilang si Suni, ay hinikayat si Yui dahil ito ang unang pagkakataon na nakagawa siya ng ganoong pagkakamali. Natigilan si Yui dahil naging kampante siya dahil lang sa isang taong may talento gaya ni Jeremy na nagpakita ng interes na i-recruit siya, na naging dahilan para gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang gabing iyon, pumunta si Yui sa bahay ni Masago para mag-distress sa pamamagitan ng matinding pakikipagtalik dito. Matapos kumalma ang kanyang pakiramdam, sa wakas ay sinabi na niya ang lahat tungkol sa job offer. Niyakap lang ni Masago si Yui at sinabing kahit anong landas ang piliin nito, naniniwala siyang ito ang tama para sa kanya. Ang makasama lang ito ay sapat na para maging matatag ang kanyang nararamdaman. Gabi na noon, at kahit gusto ni Masago na doon na matulog si Yui, kailangan pa nitong tapusin ang trabaho, kaya kailangan nitong umuwi. Wala siyang karanasan sa pagpapalit ng lugar ng trabaho, pero naintindihan niya na ito ay isang bagay na tanging si Yui lang ang makakapagdesisyon, at kung humarap man ito sa anumang paghihirap, laging bukas ang kanyang pintuan para rito anumang oras. Kinaumagahan, nagkataong nakasalubong uli ni Yui si Jeremy at tinanong siya nito tungkol sa paglipat ng trabaho, na nagpatarante sa kanya. Nang mapansin nito na ang kanyang project proposal ay hindi pa naisusumite para sa kompetisyon, pinayuhan siya ni Jeremy na ipasa na ito agad kung talagang may ideya siya. Kung hindi ka maglalakas loob na isumite ito, ibig sabihin ay natatakot ka pa rin sa pagkabigo. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa fighting spirit ni Yui. Nagmadali siyang pumasok sa opisina at humingi ng pahintulot sa kanyang boss na idagdag ang kanyang proposal sa review list, kahit na hindi pa nagsisimula ang meeting. Nag-alala ang kanyang boss na baka ang naunang proposal ni Yui, na hindi pa tapos, ay makaapekto sa ibang team, pero nangako si Yui na kaya niya itong hawakan. Gusto niyang hamanin ang sarili gamit ang sariling proyekto, kahit na magmukha siyang makasarili. Sa huli, pumayag ang kanyang boss na subukan niya. Pinuri siya ni Yu-chan sa pagiging cool, sinasabing minsan ang pagiging medyo makasarili ay mabuti rin. Kinabukasan, pribadong nakipagkita si Yui kay Jeremy para opisyal na tanggihan ang kanyang imbitasyon na lumipat ng departamento. Sinabi niya na gusto pa rin niyang gumawa ng mga matatamis kasama ang planning team at ayaw niyang talikuran ang mga layuning itinakda niya kasama ang kanyang mga katrabaho. Pero umaasa rin siya na papayagan siya ni Jeremy na dumalo sa mga training session ng sales department. Alam ni Yui na isa itong matapang na hiling, pero kung hindi siya magsasalita, wala siyang mararating.
Hindi inaasahan, agad na pumayag si Jeremy. Wala siyang obligasyon na tulungan ang isang tao mula sa ibang departamento pero mapagbirong sinabi, kung ma-recruit ko man si Yui balang araw, ang pag-invest ng kaunti ay sulit na. Nakaramdam ng kaba si Yui pero masaya rin dahil sa wakas ay nasabi na niya ang kanyang tunay na desisyon. Hanggang ngayon, hindi kailanman nag-alala si Masago tungkol sa mga anniversary at hindi kailanman nagbigay sa kanino man ng seryosong regalo. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang kanilang half-year anniversary para bigyan si Yui ng isang makabuluhang bagay. Ang maisip pa lang natatanggapin ni Yui ang regalo ay nagpapangisi na sa kanya ng walang tigil, na naging dahilan para matitigan siya ng katrabahong si Maurice sa kalituhan. Tinanong pa niya ang lahat kung ano ang dapat niyang bilhin, pagkatapos ay agad niyang sinagot ang sariling mga tanong, mukhang-mukha na siyang baliw sa pag-ibig. Sa pagmamasid sa mga gawin ni Yui, na-realize ni Masago na bihirang magsuot ito ng mga accessory, kaya nagpa siya siyang bigyan ito ng isang piraso ng alahas na magpapakita rito ng extra special kapag suot nito. Habang nasa banyo si Yui, palihim na naghanap online si Masago ng mga angkop na disenyo. Nang bumalik si Yui at nagpasalamat sa kanya sa pagpayag na gamitin ang banyo, halos sumabog ang puso niya sa maliit na komento lang na iyon. Inimbitahan din siya ni Yui sa isang sweets festival sa Sabado, pero gumawa ng dahilan si Masago, gustong panatilihing lihim ang kanyang surprise plan. Kinabukasan, pumunta siya sa isang malaking jewelry mall para hanapin ang perpektong regalo. Agad siyang nahalata ng sales clerk bilang isang binata na naghahanda para sa isang anniversary surprise. Iminungkahi pa nito ang mga couple ring, na nagpataranta kay Masago dahil parang masyadong mabilis ang 6 na buwan. Pero nang marinig niyang nag-aalok sila ng libreng pag-ukit ng pangalan, nagpa siya siyang todo na ito. Ang tanging problema ay hindi niya alam ang sukat ng daliri ni Yui, kaya hindi muna siya bumili. Habang nakikipag-hangout kay Yu-chan, aksidenteng nakita ni Yui si Masago na pag-alagala ng kainahinala sa kalye, na nagparamdam sa kanya na lalong nagiging kakaiba ang lahat. Nang sumunod na gabi, dinala ni Masago si Yui sa isang mamahaling restaurant para ipagdiwang ang kanilang 6 na buwang anibersaryo. Binigyan niya ito ng singsing, na labis na ikinaanteg ni Yui kaya hindi ito makapagsalita. Pero nang maghahalikan na sana sila, natapos ang panaginip, dahil lahat ng iyon ay nasa imahinasyon lang ni Masago. Para maghanda sa totoong event, sumalisi siya sa apartment ni Yui para alamin ang sukat ng singsing nito. Ang plano niya ay maghintay hanggang sa makatulog ito at palihim na sukatin ang kamay nito, pero ang kanyang kainahinalang inasal ay nagpaisip kay Yui na baka lutang na ito sa pag-aaral ng husto. Wala itong ideya na sinusubukan lang niyang makuha ang sukat ng singsing nito. Si Yui, kahit medyo nagdududa, ay hinayaan pa rin siya. Nang magpanggap itong tulog, na-excite si Masago matapos matagumpay na makumplito ang kanyang misyon, hindi na-realize na nagpapanggap lang si Yui. Kinaumagahan, nagtrabaho si Masago ng may buong sigasig dahil lang sa pag-imagine sa sandaling ibibigay niya kay Yui ang kanyang regalo. Samantala, lalong nag-alala si Yui dahil umaarte ng kakaiba si Masago, tinatanggihan ang mga date, nakadikit sa telepono habang ngumingiti sa sarili, at palihim na nagpaplano ng kung ano. Natakot si Yui na baka naghahanda na si Masago na makipag-break sa kanya. Dahil ito ang unang pagkakataon niyang maingat na magplano ng isang anibersaryo, nakalimutan ni Masago na mag-reserve ng restaurant ng maaga. Inubos niya ang buong araw sa paghahanap ng lugar na may view ng kalangitan sa gabi pero nabigo siya. Tambak ang trabaho, kaya huli na niyang nakuha ang mga singsing. Mabuti na lang at ang mga nakaukit na couple ring ay natapos ng eksaktong ayon sa gusto niya. Pero si Yui, na laging sensitibo, ay palihim na sinundan si Masago para makita kung ano ang pinaggagawa nito. Nang makita siyang umaaligid ng palihim, lalong lumala ang kanyang pagkabalisa. Nang hilingin niyang makita kung ano ang hawak nito, awkward itong tumanggi dahil gusto niyang panatilihin ang sorpresa. Lalo pang nagpanik si Yui, iniisip na may itinatago itong Kaayla hilakbot. Sa huli, nang makitang nanginginig si Yui sa pag-aalala, wala nang choice si Masago kundi ibigay agad ang regalo at ipaliwanag ang lahat. Na-realize niya na ang anumang sorpresa ay walang saysay kung magpaparamdam ito kay Yui ng kawalan ng seguridad. Nang buksan niya ang kahon at makita ang mga nakaukit na terno na singsing, napaiyak si Yui sa kagalakan. Kahit sinabi ni Masago sa kanya na hindi naman kailangang isuot ito sa trabaho para maiwasan ang gulo, nangako si Yui na isusuot niya ito araw-araw. Sobra-sobra ang kanyang kagalakan kaya naglaho ang lahat ng kanyang mga alalahanin.
Umuwi sila at nagpatuloy sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa sarili nilang paraan. Nagulat si Yui nang malaman na nag-reserve pa pala si Masago ng restaurant na may night view para sa susunod na araw, bagaman nabigo ito sa huli dahil sa kawalan ng karanasan. Kinaumagahan, ipinaalala ng telepono ni Yui ang kanilang half-year anniversary. Nagulat siya dahil hindi niya kailanman inakalang magiging ganito ka-espesyal ang araw na ito. Mahirap pa rin ang trabaho at pinagalitan pa siya ng kanyang boss gaya ng dati, pero ang pagtingin lang sa singsing ay nagpawi na sa lahat ng kanyang stress. Opisyal nang dumating ang Christmas Eve. Nababalot ng nyebe ang lungsod. Binibisita pa rin ni Suni ang kafe pero hindi niya nakita si Shazuno. Para sa mga nagtatrabahong matanda, ang Pasko ay isa lamang normal na araw, ang lahat ay nagmamadali para sa dami ng trabaho bago matapos ang taon. Parehong kailangang mag-overtime ni Masago at Yui. Sa oras ng break, pumunta si Masago sa break room para kumain ng kaunting Christmas cake at nakasalubong si Yui. Gusto niyang sumingit ng kaunting workplace romance, pero abala ito sa pagsusulat ng review para sa bagong produkto, kaya tahimik siyang umalis. Kahit abala, patuloy na sumusulyap si Yui sa TV para makakuha ng creative inspiration. Para kay Masago, ang simpleng Pasko na gaya nito ay hindi naman masama. Bigla niyang napansin ang mga nabigong contest pastry na dinala ni Yui bilang alaala. Para sa kanya, mukha silang mga medalya na kumakatawan sa pagsisikap nito. Sobrang nagulat si Yui sa pananaw na iyon. Ang totoo, hindi gusto ni Yui ang Pasko. Sa tuwing titingin siya sa mga pastry sa mga tindahan, naaalala niya ang mga taong nagpe-pressure sa kanya, at nararamdaman niyang wala siyang nagagawa. Noong nagde-date pa lang sila ni Masago, lagi niyang iniisip kung bakit hindi ito nag-aalala tungkol sa mga anibersaryo, pero ngayon ay naintindihan na niya. Para kay Masago, ang bawat araw kasama si Yui ay espesyal na. Eksaktong magiging romantiko na sana ang atmosfera sa pagitan nila nang biglang tumunog ang telepono ni Yui. Ipinabatid sa kanya ng kanyang supervisor na ang kanyang spring contest entry ay nakapasa sa review, na naging dahilan para tumawa ang dalawa sa kagalakan. Dahil hindi direktang makabati si Masago sa kanya, nagpanggap na lang siyang binabati ang vending machine sa tabi niya. Sa shopping mall, napakalaki pa rin ang bilang ng mga customer gaya ng dati. Gayunpaman, espesyal ang araw na ito, biglang naging isang masayahin at masiglang sales staff si Yui. Ang dahilan ay dahil itinalaga siya ng bagong sales manager sa sales counter ng ilang araw para makakuha ng real-world experience. Kamakailan, hindi na gaanong nakikita ni Yui si Masago, kaya nagplano siyang bumili ng ilang premium chocolate para sa kanya para sa Valentine's Day. Pero nagkataon, mismo sa Valentine's season, ang biglaang pagdagsa ng mga customer na bumibili ng tsokolate ay pumilit sa department head na bumaba at tumulong sa benta. Sa katunayan, maaari naman siyang humiling sa isang bagong empleyado na humawak nito, pero inisip niya magandang pagkakataon ito para matuto si Yui, kaya siya ang tinanong niya. Pumayag si Yui na magtrabaho bilang sales clerk ng ilang araw, pero bilang kapalit, gusto niyang bigyan siya ng department head ng karagdagang payo tungkol sa kanyang spring contest product. Habang nunod si Yui sa trabaho, nag-aaral din ng mabuti si Masago. Nagkaroon na siya ng ugali na mag-review ng mga aralin tuwing umaga. Kahit pareho silang abala, hindi nagbabago ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngayong araw, pumunta si Masago sa kanilang karaniwang kafe ng mas maaga kaysa sa dati para mag-aral. Sa kasamaang palad, sarado ang kafe, kaya napilitan siyang maghanap ng ibang lugar. Hindi inaasahan, nakita niya sina Shazuno at Suni na nag-uusap ng napaka-komportable sa isa't isa. Noong una, inakala ni Masago na nagkataong pagkikita lang ito, pero nang makita ang hindi pangkaraniwang maliwanag ng ngiti ni Shazuno, mahirap paniwala ang nagkataon lang ito. Nang mapansin ni Shazuno na may sumisilip, agad na nagtago si Masago sa isang kanto, na naging dahilan para hindi siya makapag-aral ng maayos sa buong umaga. Puno ang ulo niya ng mga tanong tungkol sa relasyon nila. Palagi silang naging malapit na katrabaho, pero ngayong araw ay parang may kakaiba. Sa oras ng tanghalian, nagplano si Masago na bawiin ang nawalang oras sa pag-aaral pero aksidente niyang nakasalubong si Suni. Kung babatiin niya ito, malalaman ni Suni na nakita ni Masago ang eksena sa kape kaninang umaga, kaya nanahimik na lang siya para sa kaligtasan. Gayunpaman, curious si Suni tungkol sa certification na pinag-aaralan ni Masago at tinanong pa kung nag-aral din ba si Shazuno yun, dahil napakahusay nito.
Taking the Sinasamantala ang chance, pagkakataon, Masagu shared his ibinahagi ni first Masago impression ang of kanyang her. unang When he impresyon first dito. joined the company, Noong una she siyang sumali dried sa him kumpanya, alive. But dinreel thanks to siya that, nito ng he buhay, improved a pero lot. dahil doon ay Only when nag-improve siya Mori ng malaki. joined did Shizuno Noong become sumali lang slightly si less Mori naging strict. medyo hindi Hearing gaanong this, stricto si Sumi Shazuno. didn't look surprised Nang at marinig all. ito, He even hindi man lang bragged that he had nagmukhang been nagulat talking si to Sumi. Shizuno a lot Nagmayabang lately, pa ito na madalas na making silang Masagu nag-uusap ni start Shazuno to smell kamakailan, something. na nagparamdam However, kay he Masago na told may himself naamoy they were na siya. simply close Gayunpaman, co-workers with sinabi niya sa similar sarili na interests. malapit lang silang katrabaho na may Overthinking parehong someone interes. else's Ang masyadong relationship pag-iisip would sa be relasyon ng rude. iba ay kawalang galang. Finally, Sa huli, Masagu inamin ni admitted that Masago he na saw nakita them niya silang sitting magkasamang together at nakaupo the sa kafe cafe that kaninang morning umaga at and that iyon it ang was his unang first pagkakataon niyang time makitang seeing ngumiti ng Shizuno ganoon smile kaliwanag si so Shazuno, brightly, na nagpamula which ng made kaunti sa mga Somei's pisngi ni cheeks turn Sumi. slightly red. Samantala, Meanwhile, nagsisimula ng mapagod Yui si was Yui. starting to feel Sa shopping exhausted mall, at the shopping sinabi mall. sa kanya ni Mori Mori na ang had kanyang told her asawa that her ay puyat husband din was also gabi-gabi sa staying up pag-aaral. day and night studying. 2 linggo na ang It had been nakalipas 2 mula noong weeks huli since they silang last saw magkita, each other. kaya sobrang miss na So ni Yui si Yui missed Masago. Masagu very Nagplano much. siyang makipagkita She had rito sa planned to meet Valentine's him Day, on pero malayo Valentine's pa ang Day. araw na iyon. But that day was still Parehong far masyadong away. abala sa paghabol Both sa were kanilang too mga busy layunin para chasing their makahanap ng goals to oras na find magkita. time to meet. Sa tuwing Every nakakakita siya time ng she mga saw magkasintahang couples holding magkahawak hands kamay while habang selling nagtitinda ng chocolates, tsokolate, Yui lalong missed namimiss ni Yui si Masagu even Masago. more. Nang That gabing night, iyon, pag-uwi ng returning pagod na home pagod, drained, she sinubukan niyang tried to umidlip nap pero but hindi siya couldn't makatulog because the dahil ang image of imahe ng holding paghahawak hands kamay kept ay replaying paulit-ulit in na her mind. naglalaro sa kanyang isip. Yui wanted to Gustong do gawin that iyon with ni Yui kasama Masagu si but was Masago pero afraid their natatakot siyang relationship baka would be mabunyag ang kanilang exposed. relasyon. She called Tinawagan him niya to ito vent, para mag-vent, but pero after a matapos few ang ilang words she salita, hindi niya unconsciously namalayang mentioned their nabanggit niya ang intimate kanilang mga moments, intimate moments, nearly na making halos ikabulin ni Masagu Masago choke, dahil because ano what ba ang could he do magagawa through niya the sa phone? telepono. When Nang she marealisa realized niya ang what she kanyang had sinabi, said, sobrang nahiya Yui si was Yui so na parang gusto embarrassed niyang she mabaon wanted sa to lupa, bury kaya herself nagpanggap siyang underground. inaantok at So she ibinaba ang pretended to telepono. be sleepy and hung up. Kinaumagahan, The next inatasan si Yui morning, na magdala ng Yui mga was dokumento tasked sa with accounting bringing department. documents to the accounting Matagal-tagal na department. rin mula noong It had huli been siyang a while bumisita, since she kaya visited, sinamantala niya ang so she took pagkakataon the na chance tingnan to kung check ano ang what Masagu pinagkakaabalahan was ni doing. Masago kamakailan. Lately, they hadn't Hindi sila seen each other nagkikita at sa work, trabaho, kaya so she medyo felt a kinabahan bit siya. nervous. Dahil sa mga Combined nakakahiyang with the bagay na sinabi niya embarrassing kagabi, things she said sobrang last nahiya si night, Yui nang makita Yui niya si felt Masago. extremely shy. Sa oras ng When she met trabaho, Masagu umaarte pa rin during ito work bilang normal hours, na katrabaho, he still na lalong acted like a nagpataranta sa normal kanya. coworker, Kahit na which siya ang made her nagtakda even ng more panuntunan na flustered. panatilihing Even lihim though ang she kanilang was the one relasyon, who set the minsan ay rule to hinihiling keep niyang their hindi relationship nilimitahan ng mga secret. panuntunan sa trabaho ang Sometimes kanilang she wished pag-iibigan. their love wasn't Habang restricted tinatanggap by ang mga workplace dokumento, rules. aksidenteng While sumagi ang receiving kanyang the kamay sa kamay ni documents, her Masago. hand accidentally brushed Napatalon sa against gulat si Masugu's Yui, hand. bumibilis Yui ang tibok jolted ng in puso, surprise, pero mabuti na lang at her walang heart nakapansin. pounding, but luckily no one Nagtaka siya noticed. kung talagang She bagay ba wondered siyang if she was really makipag-date sa suited isang for taong dating nasa someone in the parehong same kumpanya. company. Pero But as she habang stepped into humahakbang the siya elevator, papasok sa elevator, Masagu biglang suddenly ran hinabol after siya ni her and Masago used at the chance to ginamit ang stay by her pagkakataon side na for a few manatili minutes. sa tabi niya ng ilang He even minuto. held her hand, Hinawakan pa completely nito ang catching kanyang Yui kamay, off guard. na talagang ikinagulat ni Masagu knew Yui. very well that Alam na lately alam ni Yui had Masago na been looking at kamakailan him ay more mas than tinitingnan usual. siya ni Yui kaysa And sa after dati, last at night's phone matapos ang call, tawag sa he telepono understood kagabi, just how much she naintindihan niya missed kung him. gaano siya His nito hand was namimiss. drenched in sweat. Basang-basa ng Apparently pawis he ang had kamay niya, sprinted with all his lumalabas na strength to tumakbo siya catch ng the buong lakas elevator. para maabyutan In ng that small elevator. enclosed Sa space, maliit na kulob the na two got to espasyong be iyon, together for a nagkasama ang moment, dalawa even kahit if it was sandali lang. short. Sa Finally, wakas, dumating na ang Valentine's Day Valentine's Day. arrived. Yui's Ang spring spring cookie Sakura product ni cookie Yui ay product natapos was na, completed. pero bago But siya before she could makipagkita sa meet her kanyang boyfriend, she kailangan still muna had to niyang get through a tapusin ang sales sales shift shift at sa the mall. mall. Sinabi ni Yui told Yui sa herself sarili she na had to kailangan stay niyang focused manatiling to finish nakatutok on para time for her matapos sa date with oras para sa Masagu. kanyang date kay Masago. However, the number of Gayunpaman, customers ang today bilang ng was mga customer unusually ngayong araw ay hindi overwhelming, pangkaraniwan to the ang dami, point where hanggang sa Manager puntong Kiri kailangang had to come bumaba ni down to Manager help. Kiri para tumulong. Every time she Sa saw tuwing nakikita customers niya ang mga happily customer buying na masayang chocolate, bumibili ng Yui tsokolate, felt more lalong motivated nagkakaroon to ng work. motibasyon si Yui na After her magtrabaho. shift, the manager Matapos ang even kanyang offered
offered her some Inalukan premium pa siya ng chocolate. manager ng ilang But premium Yui chocolate, refused pero because tumanggi she si was Yui rushing dahil to meet nagmamadali siyang Masago. makipagkita kay She ran Masago. at full speed to the Tumakbo meeting siya ng spot. buong bilis patungo Even sa though she tagpuan. didn't have time to Kahit fix wala her na siyang hair or oras put para on ayusin ang makeup, buhok o mag-makeup, Yui sobrang still na-excite felt pa rin si Yui incredibly nang makita excited. niya si Masago. When she met Masago, Nakaramdam siya ng she felt pagkakasala at guilty kaunting and a hiya little dahil shy hindi for siya not being nakabili able ng to buy tsokolate para chocolate for rito. him.
Pero nagdala But siya she ng brought a Sakura Sakura pastry na gawa pastry niya she made mismo, herself, na nagpasaya ng which gusto made kay Masago. Masago extremely Kahit happy. walang tsokolate, Even without ang makasama chocolate, si Yui ay having sapat Yui na. was more than enough. Naramdaman din ni Yui ang Yui lubos na also felt kaligayahan. completely Ang happy. office romance ay Office nakakapagod pero romance was kamangha-mangha tiring, rin. but also wonderful. Habang nag-uusap While they were sila, talking, biglang sinabi ni Masago Masago na suddenly gusto na said niyang he wanted to make isapubliko their ang kanilang relationship relasyon. public. Yui Sobrang was so nagulat si Yui startled kaya she hindi didn't niya know how alam to ang isasagot respond, hanggang sa until tumawa si Masago Masago at laughed and sinabing said he was nagbibiro lang just siya. joking. It Mukhang seemed hindi she pa rin still siya wasn't handa ready para for sa going pag-amin sa public. madla. Back in Noong high nasa high school, school, Masago laging always nakakakuha scored si high Masago on ng mock matataas na exams score but sa mga froze mock during exam the pero real ones. natatameme sa mga In totoong pagsusulit. university, he got Sa an A on mock universidad, tests nakakuha but siya ng suffered A sa stomach mga mock pain test from pero stress nakaranas during ng the actual pananakit ng tiyan exam dahil and sa stress failed. noong mismong exam Even at during his bumagsak. company interview, Kahit noong he interview shook niya sa like a kumpanya, leaf. nanginginig siya Yet na he parang somehow dahon. Pero kahit passed, paano ay something he nakapasa siya, still can't isang bagay na hindi pa rin understand. niya maintindihan hanggang Masago ngayon. thought he had overcome Inakala ni his Masago fear na of nalampasan na pressure, niya ang takot sa so he pressure, applied kaya for the nag-apply siya Level para 1 sa Level 1 accounting Accounting certification Certification Exam, exam. pero ang But the resulta ay result isang masakit was na a pagkabigo. painful Ang failure. pag-alala pa lang doon Just ay sapat na para remembering it hindi was siya enough to makatulog sa keep him gabi. awake at Sa night. sandaling iyon, At ang that kanyang moment, girlfriend na si Yui ay Yui, nagpadala his sa kanya ng girlfriend, mensahe para sent him a palakasin ang loob message niya. to cheer him up. Sinabi nito sa kanya na She gawin lang ang told him kanyang to just makakaya at try ayos his lang ang best, bumagsak. Kung and that bumagsak man siya, failing was ito na ang fine. magbubok ng If hotel he para sa failed, kanilang she susunod would na book the biyahe. hotel for their next Hangang-hanga trip. si Masago sa tiwala Masago sa sarili deeply at kakayahan admired her nito. confidence Salamat and sa pangako nito, competence. nagkaroon Thanks siya to ng her lakas ng loob promise, na muling he kumuha ng gathered the exam. courage to take the Kahit hindi exam nila alam again. kung sino ang Even though mananalo they sa didn't know pastahan, who would win gusto the pa rin bet, ni Masago na siya mismo ang Masago still magbayad para wanted sa to pay hotel, for the pero hotel agad siyang himself. umatras nang makitang But he pumili si immediately Yui ng backed isang out when he luxury saw room na Yui had nagkakahalaga chosen ng a luxury room 120,000 costing yen. 100. Tinawagan niya ito agad at iminungkahi na kung makakapasa siya, dapat silang maghati sa bayad sa hotel. Pumayag si Yui, na nangangahulugan pa rin kailangang magbayad ni Masago ng 60,000 yen. Dahil sa mabigat na bayad na iyon, pumasok si Masago sa exam room na may maximum na determinasyon. Nang lumabas ang mga resulta, parehong natuwa sina Masago at Yui nang malaman na nakapasa siya sa Level 1 Accounting Exam. Nangangahulugan din iyon na tabla ang kanilang pastahan, kaya kailangan nilang pumili ng ibang hotel room para sa kanilang biyahe. Tahimik na nagpasalamat si Masago kay Yui dahil laging sumusuporta rito, kahit na hindi pa rin na-realize ni Yui na aksidente siyang nakapili ng kwartong nagkakahalaga ng 120,000 yen. Kinabukasan, inimbitahan si Masago na uminom ng dalawang malapit na kaibigan para ipagdiwang ang tagumpay niya sa exam. Sa gitna ng party, biglang nag-anunsyo si Tamura na ikakasal na siya sa susunod na buwan, na nag-iwan sa buong grupo na tulala. Samantala, ang isa pang kaibigan ay walang magandang balita na maibabahagi, kaya nauwi ito sa panliliber ng beer sa lahat. Nang parang maayos na ang lahat, makalipas ang ilang araw ay nagulat si Masago nang makarinig ng mga chismis na ililipat na raw siya sa HR department. Noong una, inakala niyang kalokohan lang ito, pero sa sandaling makasalubong niya si Shazuno, nagsimula na siyang mag-alala ng totoo. Ang mga ganitong uri ng chismis ay karaniwang nakakarating sa management bago kumalat sa mga staff, at malinaw na may narinig na ito. Lalo pang nagpanik si Masago habang walang tigil sa pagchichismas ang lahat sa paligid niya. Inakala niyang chismis lang ito, pero nang marinig na kulang sa staff ang HR, naniwala siya na baka siya nga ang napili. Ang mas malala pa, hiniling sa kanya ni Mori na suriin ang isang money transfer request, na naging dahilan para halos mapatalon si Masago sa pag-aakalang iyon na ang transfer announcement. Narinig din ni Yui ang chismis, pero naniwala siyang hindi iyon seryoso. Minsan nang inilipat si Suni sa planning department matapos ang isang tawag sa telepono, kaya binalaan ni Yui si Masago na mag-ingat sa anumang tawag mula sa kumpanya. Kinaumagahan, tumunog ang telepono at nagpatalon kay Masago, pero si Mori lang pala ang tumatawag. Agad pagkatapos nyon, nag-anunsyo si Shizuno ng muling pag-aayos ng mga gawain at ibinigay kay Mori ang ilan sa mga orihinal na trabaho ni Masago. Kinumbinsi nito si Masago na talagang ililipat na siya. Sinabi niya ang balita kay Yui kahit na wala pa siyang natatanggap na opisyal na tawag mula sa kanyang mga superior. Nang sumunod na umaga, kumilos si Masago na parang aalis na siya ng tuluyan, na labis na nagpalito kay Mori. Nagsimula na rin siyang ipasa ang mga trabaho sa mga katrabaho, dahil kung mangyayari man ang transfer, magiging biglaan ito at laging nagtatambak ng trabaho ang kumpanya sa huling sandali. Kahit nalulungkot, sinubukan ni Masago na aliwin ang sarili na ang paglipat ay maaaring magdala ng mga bagong pagkakataon,
Pero ang maisip na kapapasa lang niya sa accounting exam para lang umalis sa departamento ay nagparamdam sa kanya ng panghihinayang. Gayunpaman, ang panghihinayang na iyon ang nagtulak sa kanya na magtrabaho ng mas masigasig kaysa sa dati, na ikinagulat ni Mori at Shazuno. Samantala, sa planning department, nagpa-practice si Maida ng kanyang bagong campang hobby at inimbitahan ang buong team na sumama sa trip ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng trabaho, lumabas si Masago para bumili ng canned coffee at aksidenteng nakasalubong si Yui. Itinanong niya kung ano ang hitsura ng HR department, pero tumawa lang si Yui, iniisip na masyado lang siyang nag-iisip ng malalim. Inamin ni Masago na hindi naman talaga niya gustong maging accountant noong una, pero ngayon ay kumuha pa siya ng level 1 certification. Nang marinig iyon, nakita siya ni Yui na napaka-adorable, at ang determinasyong iyon ang mismong dahilan kung bakit siya nagugustuhan nito. Sinasamantala ang pagkakataon, inimbitahan ni Yui si Masago na sumama sa camping trip kasama ang planning team. Kung ito na nga ang huling pagkakataon na lalabas ng magkakasama ang accounting department, gusto ni Masago na i-enjoy ito ng lubos. Nag-alala lang siya na baka malaman ng mga tao na nagde-date sila ni Yui, pero kalmado si Yui. Isang taon na nilang itinatago ito, ang malaman ngayon ay wala na talagang kaso, bagaman kung magpapublic sila, magiging nakakahiya itong awkward. Pagkalipas ng ilang panahon, opisyal nang nagsimula ang camping trip. Orihinal na dapat itong family outing, pero ginawa itong malaking picnic ni Maida para sa parehong departamento. Ang asawa ni Maida, na dati ring star sa sales department at kakilala rin ni Shazuno, ay sumama rin. Paano't paano man, ang maliit na grupong ito ay naging napakalapit sa isa't isa, at naging bahagi na rin ito si Masago. Habang dinadala ng lahat ang kanilang mga bagahe sa mga kwarto, aksidenteng nagkadikit ang mga kamay ni Masago at Yui at naghagik-hikan na parang mga bagong kasal. Sa kabilang kanto, naramdaman ni Shazuno na medyo hindi siya kabilang dahil siya na halos ang pinakamatanda roon. Nakisama ng maayos si Mori sa planning department, at nanatiling kalmado si Suni gaya ng dati. Nagbiro si Shazuno na tumatanda na siya, nagtaka siya kung kaya pa ba niyang makisabay. Sinabihan siya ni Suni na dapat siyang mag-relax pa at makipag-usap sa lahat. Matapos ang paliligo sa hot spring, nagdaos ang grupo ng barbecue party. Tinulungan ni Yui si Shori na ihanda ang signature curry dish nito. Sinasamantala ang pagkakataon, tinanong ni Yui si Shori tungkol sa panahon noong nakipag-date ito kay Maida at kung itinago ba nila ito sa mga katrabaho. Nang marinig iyon, agad na nahulaan ni Shori na si Yui ay umiibig sa isang tao sa kumpanya. Sinabi nito na noon, hindi sila nagtago ng asawa niya ng kahit ano, kung gusto nilang sabihin ito, sinasabi lang nila. Agad pagkatapos nyon, nakiusap si Shori kina Yui at Masago na tumulong sa pag-oorganisa ng surprise birthday para kay Maida. Itinalaga sina Masago at Yui na panatilihin si Maida sa labas habang inihahanda ni na Shori at mga bata ang cake. Maya-maya pa, inilabas ng buong pamilya ang cake, na nagpaantig ng husto kay Maida kaya hindi ito makapagsalita. Nang sumapit ang gabi, maagang natulog ang pamilya ni Maida. Ang mainit na atmosfera ay kumalat sa buong campsite. Nang makitang napakalapit ng lahat sa isa't isa, naramdaman ni Masago na ito na ang perpektong oras para ibunyag ang kanyang relasyon kay Yui. Nag-uusap ang grupo ng aksidenteng magtama ang mga mata ni Masago at Yui. Isang segundo lang ay sapat na para maintindihan ang iniisip ng bawat isa. Sa sandaling iyon, tumayo si Masago, huminga ng malalim, at nagsabing, lahat, mayroon akong gustong i-anunsyo. Matapos maging mainit at payapa ang campsite sa gabi, binalak ni Masago na gamitin ang pagkakataon na ibunyag ang kanyang relasyon kay Yui sa grupo. Katitipon pa lang niya ng kanyang lakas ng loob at tumayo nang biglang nagsalita muna si Yukan, may itinanong kay Suni, na naging dahilan para manigas sina Masago at Yui sa kinatatayuan, kaya napilitan silang maupo na parang walang nangyari. Bamaling ang lahat para asarin si Suni. Kalmadong sinabi ni Suni na noon ay puro pagbabasa lang ng libro at pakikinig ng musika ang ginagawa niya sa libreng oras, pero kamakailan ay lumalabas na siya kasama ang kanyang girlfriend. Agad na nalaglag ang panga ng buong grupo sa gulat. Magsasabi pa sana si Suni tungkol sa kanyang girlfriend, pero nang makita ang paaring na tingin ni Shazuno, agad itong nanahimik. Isang sulyap lang sa namumulang mukha ni Shazuno ay na-realize na ni Masago na ito ang girlfriend ni Suni. Na-realize nila ni Yui na nalampasan na nila ang pagkakataong umamin, kaya nagkasundo sila, marahil sa ibang pagkakataon na lang. Gayunpaman, ang mga pagtitipon na gaya nito ay tunay na masaya at hindi malilimutan. Kinaumagahan,
Maagang nagising si Masago para mag-ehersisyo at hindi inaasahang nakasalubong si Yui, na naglalakad-lakad din. Pareho silang tumawa, nararamdaman na mayroon silang uri ng telepathic connection. Kagabi, ang lahat ay naupo sa paligid ng campfire habang umiinom ng beer at nagbabahagi ng mga tapat na kwento. Nagplano si Yui na i-anunsyo ang kanilang relasyon at ganoon din si Masago, pero sa huli, wala sa kanila ang nakapagsabi nyon. Sa sandaling iyon, lumitaw din sina Shazuno at Suni. Nang makitang nakatayo ang dalawa ng magkatabi, siguradong siguro na si Masago na tama ang hula niya sa bagong magkasintahan. Namula si Yui dahil aksidenteng natuklasan niya ang lihim ng kanyang senior. Magpapaliwanag na sana si Shazuno, pero mabilis siyang pinakalma ni Masago. Ayos lang, pareho lang kami sa inyong dalawa. At sa ganoon ay tahimik na naintindihan ng apat ang kani-kanilang mga lihim, bagaman wala sa kanila ang may lakas ng loob na i-anunsyo ito sa buong grupo. Pagbalik nila sa kumpanya, hindi inaasahang binigyan ni Shazuno si Masago ng isang bagong gawain sa accounting department. Noon niya na-realize na ang lahat ng chismis tungkol sa paglilipat sa HR ay puro lang pala niya pag-iisip ng malalim. Ang lahat ng kanyang determinasyon, imahinasyon, at mental preparation para sa paglipat sa bagong kapaligiran ay naglaho ng parang bula. Eksakto sa sandaling iyon, nakatanggap si Yui ng tawag mula sa HR Management Office. Inakala ng lahat na ang ililipat ay si Masago, pero lumalabas na si Yui pala ang ililipat. Inanunsyo ng manager na mula ngayon, ililipat na si Yui sa PR department, kahit na napakahusay nito sa planning department. Pinuri din niya ang mga kakayahan ni Yui at sinabing sa PR ay magkakaroon ito ng mas maraming pagkakataong lumago. Matapos ang tawag, bumalik si Yui sa kanyang desk na may magkahalong nararamdaman. Alam niyang ito na marahil ang huling panahon na makakatrabaho niya ang kanyang mga minamahal na kasamahan sa planning department. Nang marinig ni Masago ang balita, agad niyang tinawagan si Yui. Nagulat siya na hindi siya ang taong inilipat, kundi ito. Naintindihan niya kung gaano nagsumikap si Yui sa kasalukuyang trabaho nito, pero ang pinakahumanga sa kanya ay kung gaano Kate nang tinanggap nito ang bagong desisyon. Habang nagpanik siya noong marinig ang chismis, itinuring ito ni Yui na parang isang natural na turning point, na tila katatapos lang niya ng isang kabanata at handa na siyang lumipat sa susunod. Pagkalipas ng ilang panahon, sinimulan na ni Yui ang pagpasa ng lahat ng kanyang mga gawain sa planning department. Nagpadala pa si Kiribayashi sa kanya ng isang nakaka-encourage na email na pumupuri sa kanya dahil sa napakahusay niyang trabaho. Noong araw na iyon, lumabas si Yui para kumain kasama ang kanyang dalawang malapit na kaibigan, sina Yu-chan at Yukiya. Sa gitna ng pagkain, sinabi niya sa mga ito na malapit na siyang ilipat sa PR department. Sa katunayan, pareho na silang nagdududa dahil kamakailan ay madalas ipatawag si Yui para sa mga diskusyon sa upper management, at ang PR ay isang lugar kung saan maipapakita niya ng husto ang kanyang mga lakas. Matapos itong marinig, biglang naiyak si Yu-chan, naaalala ang lahat ng mga sandaling pinagsamahan nila sa planning department. Hindi rin napigilan ni Yui ang kanyang mga luha at umiyak na rin. Sa emosyonal na atmosperang iyon, nagpa siya si Yui na ibunyag ang isa pang lihim, inamin niya na nagde-date sila ni Masago. Sobrang nagulat si Yu-chan kaya natigilan ito na nakanganga, habang tumawa naman si Yukiya dahil matagal na niyang nahulaan ito pero nagpanggap na nagulat para manatiling masaya ang mood. Ayaw ni Yui na mag-public sa buong kumpanya, pero sa kanyang dalawang pinakamalapit na kaibigan, gusto niyang malaman nila ang katotohanan. Ibinahagi ni Yukiya na sa lahat ng panahong ito, napansin niya kung paano kumilos ang dalawa sa isa't isa sa trabaho, minsan ay palihim silang nag-uusap, ang kanilang mga mata ay mukhang iba sa karaniwan, kaya matagal na siyang nagdududa. Namula ng husto si Yui, pero sa kanyang puso, naramdaman niyang gamaan ang loob na sa wakas ay naibahagi na niya ito sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang usapan ay napunta sa kasal ni Tamura. Noong araw na iyon, dumalo sina Yui at Masago sa seremonya ng magkasama, pero ang pangunahing karakter ay ang kasal ng kaibigan ni Masago. Nagparty silang dalawa ng todo sa 4 o 5 after party bago umuwi. Sa daan pa uwi, nagkataon silang dumaan sa kalye kung saan nila unang kinumpirma ang kanilang relasyon. Biglang bumalik ang mga lumang alaala. Bago naging magkasintahan, madalas mag-away na parang aso't pusa sina Yui at Masago sa trabaho. Magkaklase sila na sabay na pumasok sa kumpanya, kaya laging nagbabangayan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Pero matapos ang isang drinking party ng magkasama, nag-usap sila tungkol sa pressure, tungkol sa takot sa pagkabigo,
at tungkol sa mga bagay na hindi nila magawang sabihin sa iba. Mula noong araw na iyon, unti-unting lumiit ang distansya sa pagitan nila. Nagsimula silang lumabas ng mas madalas, nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa araw-araw. Ang mga mensahe ni Yui noon ay napaka-adorable kaya gusto na lang siyang iuwi ni Masago agad, pero nag-aalinlangan pa rin siya dahil sa label na same batch colleagues sa kumpanya. Sa kumpanya, madalas gustong purihin ni Masago si Yui sa kung gaano kaganda ang hitsura ng hairstyle nito, pero sa tuwing babuka ang bibig niya, tatanggihan siya nito o aasa rin pabalik. Sa kabaligtaran, kapag nag-hangout sila sa labas ng trabaho, napaka-cute ni Yui at pinapanatili nito ang eksaktong hairstyle na minsan niyang aksidenteng napuri, na lalong nagpa-fall sa kanya rito. Minsan, nagsimulang umulan ng napakalakas matapos ang pagtitipon. Iminungkahi ni Masago na huminto muna si Yui sa bahay niya para makapaglinis bago umuwi. Hindi niya inaasahan na talagang papayag si Yui, na nagpapanik sa kanya sa loob. Matapos itong maligo, halos hindi na makontrol ni Masago ang sarili sa nakikita niya sa harap niya. Mabuti na lang at napanatili pa rin niya ang kanyang katwiran at hindi hinayaang may lumampas sa hangganan. Ang kanilang relasyon ay nanatili sa yugto ng malabo pero hindi opisyal. Pagkatapos nyon, nag-organisa ang kumpanya ng isang drinking party para sa same batch group. Gustong gamitin ni Masago ang pagkakataon para gumawa ng isa pang hakbang pasulong, pero sa bawat pagkakataon, ang matalas na dila ni Yui ay pinatatahimik siya. Nang magyabang si Tamura tungkol sa girlfriend nito, nagsimulang magreklamo ang lahat na single sila at wala silang intensyong makipag-date sa kahit sino mula sa kumpanya. Ang pagdinig doon ay nagpakaba kay Masago, hindi niya alam kung paano magre-react ang lahat kung malalaman nilang gusto niya si Yui. Noong araw na iyon, napadami ang inom ni Yui at nagpas siyang maglakad ng isang train station para mahimazmasan. Nang malaman niyang mag-isa itong maglalakad, agad itong hinabol ni Masago, pero pinagalitan lang siya sa pagsunod dito. Sabi ni Yui masyado siyang mabait at madali itong makapagpamali ng akala sa iba. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Masago at sinabi ito ng diretso, gusto niya ito, at hinding-hindi ito isang pagkakamali ng akala. Nagulat si Yui, ipinaalala sa kanya na hanggang ngayon ay palagi silang same batch colleagues, pero sa huli ay inamin din niya na matagal na rin siyang may gusto rito, hindi lang niya alam kung paano sasabihin. Nag-alala pa rin si Yui na ang pakikipag-date sa loob ng kumpanya ay maka-attract ng chismis o maka-apekto sa kanilang trabaho. Naintindihan iyon ni Masago, pero ayaw niyang manatili sa posisyon ng malapit na katrabaho habang buhay. Gusto niya lang na maging girlfriend si Yui, kahit na kailangan nilang mag-date ng lihim. Sa huli, pumayag si Yui. Mula sa sandaling iyon, opisyal na nilang sinimulan ang isang lihim na office romance. Balik sa kasalukuyan, habang naglalakad sila sa parehong kalye kung saan sila umamin ilang taon na ang nakalipas, inisip ni Masago sa sarili, kung patuloy lang silang maglalakad pasulong, marahil balang araw ay tatayo rin siya at si Yui sa harap ng altar gaya ni Tamura. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng kanilang mga lihim na date, ang kanilang mga nakaw na lunch break para magkita, ang kanilang mga matatamis na mensahe, at ang pagmamahala na kanilang pinagsaluhan ay muling bumalik. Sa unang araw ni Yui sa pagtatrabaho sa PR department, aksidente niyang nakasalubong si Masago sa elevator. Bagong kapaligiran, bagong posisyon, pero ang taong mahal niya ay naroon pa rin. Ang mundo sa paligid nila ay nagbabago, pero niyakap ni Yui ang mga pagbabagong iyon bilang bahagi ng kanyang paglago. Ang pagkakaroon ng kasintahan sa parehong kumpanya ay parehong nakakapagod at masaya, pero para sa kanila, ito ay isang bagay na kamangha-mangha. At sa ganoon, ang Season 1 ng anime na may pamagat na The Secret Office Romance ay nagtatapos sa isang mainit at puno ng pag-asang wakas. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.